Independent Film Festival ay matagumpay na nagbabalik sa ika-7 taon. Matapos ang masusing deliberasyon, nakapili na ang selection committee ng mga finalists para sa Sinag Maynila Docus Open categories. Embo, Between Two Cities. Oscar's Recipe. Bite. Mga Bayaning Aita. Sinag Maynila 2025. Sine Lokal, Pang-Internasyonal. Aita by Donnie Saqueza. Oscar's Recipe by Giovanni Piolo V. Raila. Independent Film Festival ay matagumpay na nagbabalik sa ika-7 taon. Matapos ang masusing deliberasyon, nakapili na ang selection committee ng mga finalists para sa Sinag Maynila Documentary Student Category. Alon Likha, Palasiwen Ipinagbiyak, Kaungan ng mga naghihintay, Kaliwa, Pagtipid, PDL 000, Pendiente, Punot Dulo ng Bahaghari, Romeo and Julie, Sa Wakas, Kasama, Ninong ng Pagpayaba. Sinag Maynila 2025. Sine Lokal, Pang-Internasyonal. Balasiwen, T. Pinagbiag, Across the Divide by Aaron Culia, a world premiere at Sinag Maynila. Daungan ng mga naghihintay by Kala R.V. D. Areston. Kaliwa by Jade Ora. Pagtipig by Roots Tol Lima. Harap din po kayo sa camera doon. Pendiente by Zaira May Begaria. PDL 000 by Declan Jacob L. Alvarez. Esther Miliare. Romeo and Julie by Lisa May Ira Carello and Edward John Luis Factes. Toninong na Pagpayaba by Lawrence Adler A. Villamor. May we request the filmmakers to come back on stage. Yourself first. The title of your film. Smile. So Wait again, lang say your name. Okay. Title of your film and mensahe ng pelikula in 1 or 2 sentences. Okay. Rebellion, and this is Lorna. Siya po yung one of the producer for the Embo Between Cities. Our documentary is titled Embo Between Two Cities. The documentary is a full length. It's all about yung 10 Embo po. Kung familiar po kayo dun sa naging news na may 10 Embo barangay na nalipat po sa Taguig.
we did the documentary kasi we wanted to, ang daming nangyayari, sobrang even the officials were debating na, o sige, dito na lang sila, dun mo sila ilagay, dun natin ilagay yung, sorry, the 300,000 people. So what we did, we gave them an opportunity para makapagsalita sila. I mean, 300,000 people are not datas, they're not just numbers, there are actual people na kailangan mo silang isali, and that's what we did sa documentary namin. We wanted to give them a platform para mapakita sila. Yun lang po. Sana magustuhan niyo po yung documentary na. Maraming salamat po. Good afternoon po, hello po. First and foremost, thank you so much, Sinag Maynila. And of course, with me are my co-filmmakers, Sean, Bidik, and Aljeru. I am Jade Oraa po of Kaliwa, a short documentary about, technically it's all about Kaliwa Dam. And tungkol ito sa mga kwento ni na Venus, Christian at Conchita, ang mga indigenous peoples coming from the Reno communities representing Makit-ata, Baikuran, and technically, definitely, generally, ang Dumagat Remontados, kung saan sila mismo ang may pinakamalaking epekto kapag naging makatotohanan na at talagang makita na natin yung pagmamaterialize ng Kaliwa Dam na hanggang ngayon ay ongoing, pero sa kabila nito ay ang pagtuliksa ng ating mga activists, more importantly ang ating mga indigenous people. Of course, yung Kaliwa is also setting an undertone kung papaano na ma-marginalize ang mga boses na hindi masyadong napapansin, lalo kapag of course ang sector natin ay hindi masyadong nabibigyan ng boses o hindi napapakinggan. At we hope na yung undertone na to bibigyan natin ng importansya, at we're very grateful kasi hindi na lamang sa probinsya namin o sa lugar namin may share namin yung kwento na Conching, Christian at Venus, kundi sa buong Pilipinas na, and we hope we get to share it to the whole world. So maraming salamat, Sinag Maynila, for that. So hello everyone, I'm Casey Coxon, representative from PDL 000. Ang kwento po naming documentary is about mga prisons behind the bars. We want to shed light po kung ano yung life nila. Not because nandun sila behind the bars, they are not capable to change po. So yung documentary po, we show how art thrives, creativity flourishes, and where freedom within the walls is not cage po, pero may pag-asa sa mga PDL. Yun lang po. Thank you. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpapunlak po sa amin lahat. Ako po si Lawrence Adler Villamor ng Sponty Pictures. Ang aming documentary ay ang Tulinong ng Pagpayaba o sa Ingles ay Silent Love. Tungkol ito sa istorya ni Brian, 10 taong gulang na nakatira sa Bicol, na siya ay nakapagsalita at nakakarinig. Ngunit ang kanilang magulang, parehas ang kanilang mama at papa, ay hindi nakapagsalita at hindi rin nila naririnig ang boses ng kanilang mga anak. Gusto namin iparating sa dokumentaryong ito na may iba't ibang uri ng pagpapakita ng pagmamahal, lalo na sa mga magulang, na hindi lang nadadaan sa salita ang pagmamahal, kundi sa kanilang action sa araw-araw at sa kanilang mga sakripisyo na kanilang binibigay para sa pangarap ng kanilang mga anak. Ayun lang po at maraming salamat. Hello po. Ako po si Aaron Kula, ang director ng Balasiwan Pinagbiag. Yung documentary film po namin is all about sa teacher na tumatawid ng kilometro para turuan yung mga estudyanteng AITA sa malalayong lugar, mga malalayong kabihasnan sa Zambales. Ayun. At yung message po ng film is para maging voices siya sa mga teacher na nagsasakripisyo at mga lumalaban araw-araw, tumatawid para lang maturuan yung mga kababayan natin. Ayun. Hello po. So, my name is Dan Idana. I'm the director of Alan Likha. So, this documentary po is about po the art community po sa Cavite, na pinapakita po dito yung kung saan po bumababa yung iba't ibang artists, na pinagsama po yung hip-hop tsaka
pang culture po sa Cavite. And gusto po kasi na ipakita dito sa film na to na itong mga artists na to, ginagawa po nila yung art nila hindi lang po para makapag-perform po sila, kundi hanap buhay po nila ito, tsaka storya po nila yung nakapaloob po dun sa mga pyesa pong ginagawa po nila. Ayun po, thank you po. Magandang hapon po sa lahat. Isa po ako member po ng Dagili Pictures. Ako po si Isamay Ira Carelo. Hello everyone, my name is Edward John Luis Arfactes and we are from University of Makati. Ang aming pelikula po ay pinamagatang Romeo and Julie. Ang kwento po namin ay nakapalubot po sa foundings po sa ating bansa. Ang mga foundings po ay sila po yung mga bata po na nahanap and hindi po natin alam kung saan po sila nagmula, sino po yung mga magulang nila, and ano po yung identidad nila. Lumaki po sila sa isang institusyon na kung saan hindi po naisaayos po ang kanilang mga papeles at ngayon po ay sila na po silang adult ngayon na nasa mundo po natin ngayon na hinahanap pa rin po ang kailang identity. So sa pelikula po namin, sinundan po namin ang buhay nila and I hope po na matuwa po kayo and magustuhan niyo po yung pelikula po namin. Alright, maraming salamat. There you have it, the documentary section, students and open categories. May na-miss ba tayo? Baka may hindi nakasama? Wala? Okay, naman sila. Independent Film Festival ay matagumpay na nagbabalik sa ika-7 taon. Matapos ang masusing deliberasyon, nakapili na ang selection committee ng mga finalists para sa Sinag Maynila Short Films Open Category. Ang Babae sa Suba, Ang Gadya sa Suba, Defectives, Hello, Mr. Jenkins, Katao, Lip Sync Assassin, Muli na ka, Merly, Naghahanaw ng mga animipo, Open Time, Para po sa pwesto ni Pistong, si Sir kag ang gamay nga bata, Together, Transients, Walk with Jesus, Walo-Walo, Sinag Maynila 2025, Sine Lokal, Pang Internasyonal. Open Time by Mark Moneda. Maraat ka. Picture muna. Okay, and 1, 2, and... Ano pa? Okay, 1, 2, and... Hindi pa pala kompleto. Hindi pa kompleto kaya. Sa pwesto ni Pistong by Vinjo and Tuna. Walk with Jesus by Red Honorides. And Walo-Walo. Walo ka adlaw nga kanay, walo ka adlaw nga labugay by Mary Grace Rama Mission. There we have it, our short films open category. So please don't go yet. Similar to our previous batch, we'd like you to speak about your film, starting from the other side this time. So state your name, title of your film, and mention the inspiration behind your film in 1 or 2 sentences. Hello, Jalen Bonaceda. Ako po yung director ng pelikulang Defectives. Yung Defectives po ay tungkol sa 2 robot na hinahanap yung may-ari sa kanila. Sa pinaka-inspirasyon ko lang po dito sa mundo na puno ng
ng AI na kung saan parang threatened yung pinaka-creativity natin as filmmakers. I just want to create something na kahit puro robots yung nasa pelikula, it's full of humanity. So, yes, thank you. Magandang araw po. Ako po si Flo Reyes, isa sa mga direktor ng aming pelikula, kasama si Gian Are. Ito po ay pinabibindahan ni Cassie Lavarias at pinamahal ng Fabregas. Ang aming kwento ay tungkol sa isang bata na nakaranas ng pang-aabuso at pinakita namin kung paano niya ginagabay yung nangyari sa kanya sa pamamagitan ng pag-create ng isang fantasy world at musika. Good afternoon everyone. Ano po sa lahat ng papasalamat ako sa muling pagkakataon to 5 years ago. Sinag Maynila 2020. Excited ako sumali dito. Kaya lang, nung ilalabas na siya, nagka-pandemya, hindi natuloy. Kaya sa totoo lang po, nagpapasalamat ako sobra sa muling pagkakataon to. Together as actually sa story ng zombie film. But ang totoong story nito ay ang patunay na hindi man po ako totoong nag-aral ng film before. Nangarap po akong maging director. Wala man naniwala, ipinroduce pa rin. Para lang po mapakita na kahit anong pinangarap ng tao, kaya niyang gawin. Yun lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Galvez. Kasama ko po yung co-producers ko si Carlos Ortiz at si Leo Liban from 901 Studios. Maraming salamat po sa oportunidad na to. Maraming salamat Sinag Maynila. Ang pelikula po namin, Lip Sync Assassin, ay storya ni Sampaguita. Isa siyang drag queen starring Precious Paula Nicole and Argel Seco. Storya po ni Sampaguita na willing gawin ang kahit ano para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, ang kanyang anak at ang kanyang nanay. So as a breadwinner din po, so dinededicate ko po itong storya na to para sa lahat ng breadwinner sa buong mundo na nagmamahal sa kanilang mga pamilya. Salamat po. Hello po. Ako po si Shane David, writer and director ng pelikulang Muli na Ka Merly o Merly Go Home. Ang kwentong ng Muli na Ka Merly ay tungkol kay Merly, isang mapaglaro at malikhaing bata na gagawin ang lahat para hindi mapalayas sa kanilang bahay dahil yung bahay at saka community nila ay nasa threat ng demolition. So, itong project, itong pelikula namin ay nakatanggap din ng grant from Indigenous by Academy and Netflix. And na-produce kasama ng Idea First Company, Gigante Media Inc., RSVP and Film Post. At inspiration po nito ay yung paggawa ng protest art doon sa mga mga guho ng mga bahay sa mga urban poor communities at yung pagkakatulad nun doon sa kung paano nagdo-drawing yung mga bata sa mga bahay, sa mga paligid, sa kanilang paglalaro at doon sa kung paano nila inaangkin ng space. So naniniwala po ako na dapat lahat tayo may bahay at dapat yung kaunlaran ay kasali tayong lahat. Hi everyone, I'm the producer of Nagahanaw ng Mga Aninipot. The film is in partnership with Activista in Tequila. It explores the life of a young boy named Russell who goes through a lot of things during Typhoon Yolanda in the small town of Tabango. It's based on the true story of our director, JP Cordon, which is where he's based from. Magandang araw po. Ako po si Mark Moneda at kasama ko po si Erwin Mariano from Team Open Time po. We're from Lawang City, Ilocos Norte. And actually this short film po is an ode to my generation na lumaki sa computer shop sa mga henerasyon na pinalaki ng Dota, Ragnarok at Counter-Strike. At ang pelikula po namin ay para po sa mga kabataan na pinagkaitan at patuloy na pinagkakaitan ng ligtas na tahanan ng edukasyon at pantay-pantay na karapatan. Magandang hapon po sa lahat. Magpapakilala po muna ako. Ako si Johnny Bubier from Zambales. Ang pelikula po namin ay pinamagatang Para Po. Ito ay kwento para sa lahat pero tungkol sa pagiging Pilipino, isang panawagan sa bawat ereksyon na mayroon tayo. Pinapakita po sa maikling pelikula namin ng iba't ibang uri ng Pilipino
hango sa totoong buhay. Malaking bagay po ang Sinag Maynila sa mumunting palabas na meron kami para magkaroon kami ng sapat na plataforma, magkaroon kami ng sapat na boses na kayang marinig ng mas maraming tao. Yun lamang po, maraming salamat. Hello, magandang hapon po. Una po sa lahat, magpapakilala muna ako. Ako po si Vinjo Entuna. Kasama ko po, ang producer ko po, isa sa mga producer ko, si Benj Ramos. Pangalawa sa lahat, maraming salamat sa Sinag Maynila sa pag-allow us to have a platform ulit sa mga short films namin, sa ma-share namin ang aming mga kwento. Maraming salamat din sa mga nag-submit din and napili kasi it's an honor na mapanood ko yung mga pelikula nyo kung first time or second time ulit. And third, higit sa lahat, sobrang salamat sa mga taxpayers ng Bacolod na nagpondo ng pelikula. Ang pelikula ko po ay Sa Pwesto ni Pistong. Tungkol siya sa mga kwento ng Negros Occidental na nakalimutan at pilit kinakalimutan. Yung parting messages ko sa inyo ay never forget, never again, at baka may mga dagdag pang producer ko. Okay na ako. Okay na daw siya. Hello, good afternoon po sa ating lahat. I'm Kyla Romero, the director of Transients, and I'm joined by my creative producer, longtime collaborator, and my beloved Arvin Palermito. So itong Transients, tungkol siya sa isang romantic or romanticized chance encounter between two artists, isang poet at isang Super 8 analog filmmaker. And ang inspirasyon ko dito, first of all, is yung first surge of creativity once you find an art that you fall in love with. In that case, sa akin, cinema. So yung pinakaunang time na nalaman kong in love ako sa cinema, that's when I made Transients. And also the Super 8 filmmaking process na yung isang moment, kahit saglit lang siya mag-exist, once it's imprinted on the film, it's there forever. So, yun po. Salamat po sa aming mga collaborators, producers, Super 8 Community Philippines, and Montañosa Film Festival also for making this film happen. So, Alright, there you have it, our open category. Before the filmmakers go, we'd like to have one more photo opportunity with everyone. Marami kayo, so hatiin natin. Gateway, our official event venue, Federated Distributors Inc., Winning Touch, and GTDCP, our official DCP services provider. One, two, and... The Film Festival ay matagumpay na nagbabalik sa ika-7 taon. Matapos ang masusing deliberasyon, nakapili na ang selection committee ng mga finalists para sa Sinag Maynila Short Film Student Category. 50-50. Akin ang buhok ko. Alimuo. Alingaw-ngaw. Ang luha ay bahagi ng karagatan. Bisa. Boy. 49-50. In case you miss it. Ipon-ipon. Kadikaguman. Lado. Mga aningal sa tagwangkan. Make-up. Nostalgia. Opportunity. Puhon. Sa humbani mo. Si Balong at si Doro.
taga-taga. The Night is Alive. Through the Viewfinder. Tinigo. Una't Huling Inuman. Walahanon. Sinag Maynila 2025. Sine Lokal, Pang Internasyonal. Student category, all eyes in front. Picture, wait, may pahabol pa. Picture please. Team Lado. Dito po. First batch pa lang. Okay. 20 batch. Dito pala. Masok po ba? Okay, hang on. So, first batch ito, don't go yet. Hi, I guess I'll introduce myself. I'm Charlie, producer and director of Through the Viewfinder. So, it was actually my first short film. But just a bit about myself, I'm blind. And I only have maybe about 20% of my vision left. So that happened when I was 10 years old and I started losing it gradually. And film, being such a visual art, was like an opportunity for hope for me. So that's what this film is about. It's about a photographer losing his vision, and as he goes blind, he tries to find hope through his kid and his wife. So yeah. Maraming hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. My name is Janel De La Cruz and I am the director of Lado. Lado is a dark comedy. It's all about a rural family, and the bunso, he is the center of the story, and he imagined that the family is perfect, and hanggang sa tuluyan ng mabura yung linya ng realidad at pantasya. Ang Lado ay may dalawang meaning. Lado as nabubulok na nyog, kung saan symbolism ng aming pelikula na sa relasyon at sa panghanap buhay nila. And Lado as baliw, kung saan yung breakdown ng kwento, kung saan yung quiet breakdown ba. Yun lang po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Zarina Fernandez, ang director ng Kadigaguman. Kasama ko po ngayon yung camera operator namin, also my boyfriend, and our creative producer, Direk Arvin. Hello po. So, ang Kadigaguman ay patungkol kay Ellie at kay Terion, tungkol sa kanilang relasyon at kung paano ang trauma ay nag-iiwan ng non-visible scars and how you lose yourself in the process of abuse and of this abuse, and how it slowly turns into routine, ironically comfortable for some. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si RVJ Torzar. Ako po ang director of photography at video editor ng film namin. And ito pong Ipon-Ipon is our thesis film sa Manuelas Enverga University sa Quezon Province. Nagbiyahe pa po kami dito. Tapos, yes, ang Ipon-Ipon po is tungkol lang sa isang batang may simpleng gusto na mag-picnic sila ng kasama niya ang kanyang mga magulang. Kagaya po ng mga simpleng bata sa atin, gusto po natin na buo ang pamilya natin. Pero sa mga may pagkakataon po na hindi pinagbibigyan yun at nag-open din po siya, nag-open po siya ng discourse sa usaping divorce at kung paano haharapin ng isang bata ang problema sa pamilya at yun, kung paano niya po tutuparin yung gusto niya na picnic sa pamilya nila. Maraming salamat po sa Sinag Manila. Ito po ang kauna-unahang film festival ng Ipon-Ipon. Thank you po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Luke Del Castillo, ang writer and director ng
maikling pelikulang Boy. At kasama ko po ang isa sa matalik kong kaibigan na parte rin po ng prod na ito bilang isang production designer na si Danny Sanchez. Patungkol po sa aking maikling pelikula, siguro since ginawa po namin ito para sa aming final requirement sa school namin, gusto ko lang po na, yung goal ko lang po talaga since hindi ko alam kung paano ko kakausapin ang aking mga magulang sa mga bagay na gusto kong sabihin. Sabi ko sana makagawa ako ng maikling pelikula. Yun yung gagamitin kong plataforma para makapagsabi ng gusto kong sabihin. At ayun po na hindi ko expected na pangatlong fest na po na nasalihan itong maikling pelikula namin. Ang una ay ang Gawad Sining at PMTC Star Awards na ngayon nandito na sa Sinag, Maynila. Siguro po yung tungkol sa aking short film ay patungkol ito sa isang batang si Reggie Boy na nakararanas ng pambubuli dahil sa hindi siya fit in sa kung anong tradisyon ng pagiging lalaki sa atin, sa setting natin sa Philippine culture. And yun, parang doon iikot yung kwento na paano yung mga struggles niya as bata at kung paano niya matutuklasan pa kung ano nga ba siya. At doon po iikot ang kwento ng Boy. At sana po magustuhan niyo ito pag napanood po ninyo. Maraming salamat po. So magandang hapon po sa ating lahat. So ako po si Rainer Viray. Ako po ang writer, director at editor po ng film po namin Ang Luha ay Bahagi ng Karagatan. So ang film po namin is ginanap siya noong November 1, 2020, kasagsagan ng pandemya, kung saan meron tayong national health crisis at ito rin yung araw na kung saan sinalanta tayo ng Bagyong Rolly na tinatayang pinakamalakas na bagyo noong 2020. So tungkol to sa isang babaeng may schizoaffective disorder na umabot na ng 5 taon sa mental rehabilitation center pero kinalimutan na siya ng pamilya niya, hindi na siya binalikan dahil iniwan na lang siya doon. So tungkol ito so beyond the personal, my film is a critic of institutional neglect, of how mental health is often promised but rarely sustained, of how the rehabilitation center during that time becomes a microcosm of our country in disrepair. So the rehabilitation center, the absence of my main character's family mirrors the state absence in terms of support and the uncertainty that many Filipinos endured during the pandemic. So, inspiration po ng film, medyo personal, is dati po akong formerly rehabilitated patient. So, galing to sa aking sariling karanasan noong 2020 nung ako ay na-rehabilitate. At importante sa akin, especially nung nagkikling sa cinema, yung representation. At wala akong makitang representation that depictly accurate and that really knows what it feels to be there and survive and being a recovery patient na tumatayo po sa harapan nyo ngayon. So, sana po magustuhan nyo po ang pelikulang ginawa namin. Good afternoon. I'm Marco Bravo, the director and editor of Alingangaw, and I am joined with my proud member, Cristel, and sa instructor ko po, nasa audience po siya, si Sir Martinez po. So, the film Alingangaw is created by students from the College of Fine Arts, and we wanted to showcase yung pressures of setting unrealistic expectations through the lens of a female art student who is trapped within her own mental cage. So we wanted this short film to resonate mostly with students, creatives, and those who wrestle with their inner demons. And we are grateful for this opportunity that we get to showcase this school project turned short film to the public, and thank you. Good afternoon, I'm Yasmin Andrea Chan. I'm the director of Alimo. Alimo po ay, ibig sabihin po ay alingasaw. Tungkol po ito sa mag-ama na nasukat ang paghihirap at pagkulang sa edukasyon. Ang tanging alam lang po ay para ma-preserve po ang kanyang anak ay katulad lang din po ng trabaho niya na pagtitinapat na ginawa din po sa anak. Hi, I'm Luke Salazar. Kasama ko si Jasper Tan, yung cinematographer and editor din ng film. So we made Akin ang Buho Ko, a small film
for a school requirement. The instruction was to make it human rights themed, and we chose a story of a kid who simply wanted to keep his hair long. and, and I think that seemingly inconsequential story represents a larger issue about how we view human rights and how we view children's rights and bodily autonomy. Good afternoon po. My name is Ken Manuntag, director, writer po ng 50/50. First, gusto ko lang din po magpasalamat sa Sinag Maynila for giving this opportunity. And gusto ko rin magpasalamat sa mga nakasama ko sa paggawa ng pelikula. Yung co-director ko, si Terence, producer, production designer namin si Jillian, and actor namin si Christian. Ang message ng film is about an incoming college student who is unsure of choosing between two courses na magiging career niya sa buhay. And gusto ko lang din maging reminder yung film na it's okay to be unsure sometimes. What we need is to find what our hearts really wanted. And ayun lang po. Thank you. Starting from this side, we'd like you to state your name, the title of your film, and in your best effort, the inspiration behind the film, at least for the representatives that you know of. Again, so your name, title of the film, and the inspiration behind the film. Hello everyone. I am Crystal Casey Tadle. I'm from University of the Philippines, Visayas. The film is entitled Walahanon. The film is inspired by the relationship I share with my father, but it's a love letter for all of my fellow scholar ng bayan who never stop asking, who never stop questioning the rigid expectations of the society. Basically, the film is about a left-handed teenager who's struggling because of his father's rigid expectation. Ayun ako. Thank you so much po, Sinag Maynila 2025. Hello po, muli ako si Vinjo Entuna. Wala po akong kinalaman sa film na Tinigom, pero pinadala po ako ni Derek Keith Nemenzo bilang kapwa ko taga Negros na maging representative niya. Dahil kahit gusto niya man na mapiling dito, magastos ang pamasahe. Like 3,000 to 5,000 yung pamasahe. So okay. Una sa lahat, nagpapasalamat si Direk Keith Nemenzo sa opportunity na binigay nyo na ma-screen ang kanyang Tinigom na film. Sabi ni Direk Keith na ang project na ito, personal project niya to, Tinigom means savings. It's rooted in the realities of many families who persist through hardship with unwavering love and determination. Sa pamamagitan ng Tinigom, I hope to remind audiences of the importance of family, gratitude, and giving back. This film is dedicated to every parent who sacrifices silently, every child who dares to dream, and every individual who believes in the power of education to break the cycle of poverty. More than just a film, Tinigom is a tribute to the unsung heroes in our lives and the dreams they help us build. Yun. Signed, Keith Nemenzo, writer, director of Tinigom. Hello, good afternoon, everyone. I'm Ray Cotillar. I'm not the filmmaker nor the writer, but I am one of the organizers of a short film festival, a regional short film festival called Margaha Film Festival. Thank you so much. So we actually have 3 short films in the running for Sinag Maynila, and we're very much excited to show them. So for Taga Taga, Trini could not be here, but they have actually a director statement that they want to tell us all. So Taga Taga is a story of a female praying mantis who faces a fundamental dilemma of following her heart or to stick to the plan. Tasked with finding a suitable mate, she finds herself falling for the playful male who is helping her. This film explores love in all its forms,
not just the romantic kind, but its reflection of how our relationships can be both beautiful and complicated, often mirroring the flaws of the system we live in. We want this story to serve as a voice that inspires everyone to break free from convention, and may it be a reminder to stop chasing rigid standards instead of creating our own path, our own definition of love, and our own systems of meaning. Thank you. Okay, hello everyone. I'm Vincent Ibut, and I'm the director, producer of the film called Night is Alive. First of all, gusto ko magpasalamat sa Sinag Maynila sa pag-recognize ng aking film, and it really means a lot to me. Actually, second film fest ito na na-feature yung Night is Alive. The first one is syempre Baconawa Film Fest, and it's ongoing siya right now. So yun. Yung The Night is Alive, isa tong thesis film ko ito nung nag-aaral ako sa De La Salle College of St. Benilde, and ang film na ito ay tungkol sa dalawang mag-best friend na kung saan sila ay parte ng working class, and sawa na sila sa araw-araw nilang ginagawa, and sawa na sila sa, sa rat race kumbaga. And one night, may isang unusual na nangyari sa kanilang workplace, and ayun, parang nag-take ng 180 turn yung yung buhay nila, and akala nila na makaka-escape na sila sa rat race, but instead on that night kailangan nilang ma-escape yung zombie apocalypse. So ayun, that's all. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Jen Sericosana, ang direktor ng Si Balong at Si Doro from Alamino City, Pangasinan po. So yung Si Balong at Si Doro po ay kwento ni Balong, may alagang kalabaw, at yung tatay niyang si Rigor. Kung sino ba yung una niyang, sino ba yung i-give up niya, ano ba yung mga kaya niyang gawin para sa kanya. Yun lang. Ayun po, good afternoon po. Una po sa lahat, maraming salamat po sa Sinag Maynila for this opportunity to show our capstone film. So ako po si Amian Asupan, nilikha po namin ang Sa Humba Ni Mo as a capstone film po. Kasama ko po sina Cebuano student directors Alan Joshua Trinidad at Earl Holden Bueno, at si Janelle Ruth Samaniego naman po from CDO. So ang film po namin ay tungkol po sa isang bata po na lumaki po sa Manila away from her Bisaya grandmother. Ultimately po, it's a story about love that transcends po distance, time, generations, culture, and language. So ayun po, padayon po, Bisaya Animation. Thank you po. Good afternoon. Ako po si Eunice, and ang pamagat po ng aking pelikula ay Opportunity. Dito po pinahayag na despite the inequality treatment na kanyang nararanasan, hindi siya sumuko. At nung nabigyan siya ng opportunity, dito niya pinakita kung ano yung kakayahan niya. Kaya sa Sinag Maynila, maraming salamat po. Thank you. Good afternoon po. Ako si Lady Princess Terran. Kasama ko dito si Gian Pizarro. We are from UST Angelicum College from Bachelor of Arts in Communication. We would like to thank Sinag Manila for this opportunity. Our film po is titled Puhon. I am the writer and director. Its meaning, it's a Bisaya word po. Its meaning is soon, hopefully, or in God's time. Tungkol ito sa magpinsan, yung isa na burnout, yung isa bagong salta sa Pilipinas. And, sa Manila, sorry. And I would like the audience to take away two things na puhon or hope is a powerful word. Keep pursuing your dream, and also the awareness na how heavy puhon can be. Thank you po. Hello po, good afternoon. I'm Alec Calata, the performer of the OST or the theme song, and also a part of the production of the film Mga Aninggal sa Taguangkan. So unfortunately, our director is not here. He's on board, Rovic Lopez, and most of the people behind this film are seafarers, so I'm here to represent them all to speak about the film. First of all, I want to say thank you to Direk Brillante, Sir Wilson, and also to Sir Butch, and to
everyone sa Sinag Manila for giving us a platform and space to reach more audience so that they can watch our films and see the message of the film that we wanna convey. So ayun, so the film is it's a folk horror film. It's full of mystery. I don't wanna spoil everybody. Ang gusto ko lang po ay panoorin po ninyo ang aming pelikula. It's inspired by the Panay Bukidnon epic where most of the people behind the film came from Kalinog, and we shoot it from Kalinog and sa Bulabog Putian sa Iloilo po. Salamat ng marami. Maraming salamat. May we call back all the short films with category entries. Stop mo. Yeah. Oh.